And when he was coming to Jerusalem, all the city was moved. Is this? And the multitude said, This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee. Sabi ganon. And Jesus went into the temple of God and cast out all of them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves, and said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer. But ye have made it a den of thieves. And the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. And when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple, and saying, Hosanna to the Son of David, they were sore displeased, and said unto him, Hearest thou what they say, or they say? And Jesus saith unto them, Yea, have ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise. And he left them, and went out of the city of Bethany, and he lodged there. So let's pray. Lord, salamat po Panginoon sa umaga pong ito, sa unang araw po ng itong linggo, ay nag-worship po yung karamihan. We pray, Lord, na talagang itong oras po ng pakikinig ay makikinig po kami na maigi sa inyong salita. Naway, Lord, hindi po ako yung kanilang mapansin, kundi kayo po, Lord. At patnubayan niyo po ako, Lord, sa pagtuturo itong inyong salita, na lahat po ng magagaling po sa aking bibig ay galing po sa inyong talino at lakas, hindi po ako aasa sa aking sarili. And I pray din, Lord, na yung aming isip, ang aming puso, ang aming pandinig, ang aming bibig, at buong katawan ay gagamitin namin sa pakikinig sa inyo, maintindihan ang inyong mensahe, isa puso po ito at isa buhay. At ulit, Lord, hinihiling ko na basbasan niyo po, biyayaan niyo po yung bawat isa na nandito. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. Po tayo lahat. Ito po, itong ating pinag-pag-uusapan po ay tungkol po yung hari na nasa kanyang kaharian na mismo. Okay? The king in his house or in his kingdom. Okay? Sa kanyang bahay, siyempre ano yung bahay ng hari kadalasan? Kastilyo. Kasi last week, napag-aralan po natin na yung hari, kung saan po yung hari, papunta pa lang po siya doon sa kanyang lugar. At yung mga tao po ay tuwang-tuwa, sila po ay naghanda ng kanyang daanan, at yung hari din po, si Jesus mismo, ay sabi niya, kunin mo yung asno, yung may anak doon. At sabihin mo, pag ayaw ipahiram sa'yo, kailangan ni Jesus. At pinahiram. At ang ginawa sa asno, sa upuan ni Jesus, binigyan ng mga maraming mga damit para lumambot. Pati yung dadaanan ng asno ay sobrang galang nila kay Panginoon Jesus, at gusto nila komportable po yung lakbay ni Jesus. Nilatagan nila ng mga nakabanig ng mga dahon o kaya mga tela rin po doon. Ngayon dito po, sa verse 10, narinig nga doon, and when he was come into Jerusalem, ito yung kanyang kaharian. Kasi sinabi doon, ito yung saan po si David ay naghari. Ito yung pinakakapital, kadalasan kung saan dapat naghari. All the city was moved saying, Who is this? Sino ito? Sino ito? Okay. Ngayon po, pag ang hari po, nandoon sa kanyang kaharian, dalawa lang po yung ginagawa niya sa kanyang trono. Sa ang kanyang trono po ay kadalasan mataas po ang lugar na iyon. May upuan po doon, ang ginagawa niya po doon, hinahatulan niya. Nagdidesisyon siya doon. Ano yung mga pinagdidesisyonan niya doon? Pinagdidesisyonan niya doon. Yung alin? Yung mga tao. Ano ba yung gagawin sa tao na ito pag meron silang mga reklamo? Okay? Walang judge doon, siya mismo yung magdidesisyon. Minsan meron doon, pag napaka-importante na. Okay? Yung mga huling desisyon na napaka-importante, siya yung magdidesisyon. Ano gagawin dito? Hatulan na ba ito ng kamatayan o hindi pa? Okay? Ano pa ba yung sa mga desisyon niya? Sa mga pangyayari na dapat gawin sa bayan? Kasi minsan, ano ba yung kailangan ng bayan? Na isang bansa? Ilan ba yung dapat ihatiin dito sa pagkain? Ilan ba yung pera dapat ilaan dito? Ano po ba dito ang dapat gawin? Kasi may gera dito, anong gagawin natin? Ilang tauhan yung dadalhin dito?
Diba? Yun po. Hello? Ang nangyayari doon sa kaharian. Ngayon tayo po ay nasa kaharian ng Panginoon pag tayo po ay mga anak ng Diyos. Tayo nagpapasako. Lahat naman po ito ay pag-aari po ng ating Panginoon. So paano po natin pinapahalagaan yung hari ng mga hari tsaka Panginoon ng Panginoon? Ito ba'y parang naririnig niyo lang? Lord, sino si Jesus? Panginoon yan. Pero sa inyong puso, Panginoon nyo ba si Jesus? Hari nyo ba si Jesus? Pag hindi pa, delikado kayo. Pupunta kayo impyerno, sinasabi ko sa inyo. Saan po nakalagay yun? Sa Biblia mismo. Diba? Anong sinabi sa Romans chapter 6 verse 23? At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit salamat sa Panginoon, may regalo. At ngunit ang buhay na walang hanggan, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sinabi nga sa Romans chapter 10 verse 13, kung sino man ang tatawag sa pangalan ng Panginoon, ay maliligtas. Yun ay kung sa puso nyo mismo ay talagang Panginoon ang turing nyo kay Yesu Kristo. Tingnan nyo ngayon. Ano ba yung nasa puso nyo? Si Jesus ba o hindi? Excited ba kayo para maintindihan kung ano ba yung kalooban ng Panginoon o hindi? Gusto nyo bang mas makilala siya? Oo o hindi? Kasi siya ang nagdidesisyon sa lahat. Dahil ang Panginoon po natin ay hari ng hari at Panginoon ng Panginoon. Okay. So, unang point po dito. Siya po dapat dito ay binigyan ng pagpupuri or praise. Sabi dito, sino to? Sino tong taong ito? Natuwang-tuwa yung mga tao nung pinuntahan natin yung, di ba, sinabi dito, sa verse 9 ng Matthew chapter 21, and the multitudes that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David. Ibig sabihin, sila po ay naniniwala na si Jesus po ang hari. Siya yung anak ni David. Sabi, blessed is he that cometh in the name of the Lord. Okay? Sabi, pupurihin siya na galing sa pangalan ng Panginoon. At tinanong dito, sino ba siya? Sa verse 12, at sinabi dito ng mga tao. Di ba? And the multitude said, sa verse 11, this is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee. Okay, pag naalala niyo po si Saul po, doon pag nagbasa po tayo sa 1 Samuel, si Saul po nung siya po ay nabigyan ng pagkakataon na maging hari, napuspusan po siya ng banal na espiritu. At makikita niyo po dito, hindi ko na ilalagay dyan, sa 1 Samuel chapter 10 verse 6, sabi dito, and the Spirit of the Lord will come upon thee, and thou shalt prophesy with them, and shalt be turned into another man. So yung banal na espiritu ay mapapakanino? Mapapakay Saul. At sabi, magiging ibang tao ka. Sa 1 Samuel chapter 10, verse 10, and when they came thither to the hill, behold, a company of prophets met him. Sinalubong sino? Si Samuel ng mga propeta. Kasi sinabi dito, binigyan ng pagpupuri si Jesus, siya po ay propeta. Nung sinalubong si Saul ng mga propeta, anong ginawa niya? And the Spirit of God came upon him. Diba? Therefore, it came, sabi dito sa verse 10, came upon him and he prophesied among them. Nagpropesiya din po si, hello? Makinig. Okay? Nagpropesiya po si Saul kasi nalaman niya yung mga dapat madating o dapat gawin dahil ano yung pumasok sa kanya yung banal na espiritu. Hindi po talaga siya ay nagkaroon ng talino o kaalaman kung ano yung mangyayari, kundi galing sa Diyos din mismo. So itong sinabi na si Jesus po ay propeta, ay propeta lang. Sabihin ng mga tao, ay propeta lang. Huwag natin kalimutan po in context. Dito po, sinabi po siya ang anak ni David. Ibig sabihin siya po ang inaasa-asahan nila na
ligtas. Hindi lang po doon sabi, hindi lang siya sinabi na, ay, propeta lang yan kasi ito ang gagamitin ng karamihan ng ibang relihiyon. Na si Jesus ay propeta lamang. Si Jesus po ay Diyos. John 10 verse 13 sabi, I and the Father is one. At sinasabi rin po dito, pag in context, kasi sasabihin ng mga bula ang propeta, ay propeta lang yan. Pero pag nakita dito, Son of David. At matagal na po walang hari doon sa Israel. Ibig sabihin, talagang sinasabi nila mula sa kanilang puso, ito yung Panginoon. Ito yung Kristo. Ano yung ibig sabihin ng Kristo? Ito yung ipinangakong tagapagligtas. Prince. Hi. Selos ako eh. Dito lang. Okay? Huwag niyo pong bigyan ng pansin si Prince. Mas lalo nyo bibigyan ng pansin nyo na mas lalong hindi matututo po yan sa worship services. Okay? Kayo din. Okay? So sabi po dito, ito po ay pagbibigay puri sa Panginoon. Kung hindi nyo po talaga binibigyan ng kahalagan, bakit po, propeta? Kasi alam ni Jesus kung ano yung mangyayari. Siya at ang banal na Espiritu ay iisa rin. Alam na alam ng Diyos kung ano yung mangyayari. Dahil siya po mismo ay ang Diyos. Ngayon, pag wala kayong takot sa Diyos, delikado po yan sa inyong buhay. Kasi dapat may takot kayo sa Diyos. Ano ba yung verse ninyo kahapon? 1 Peter chapter 2, verse 17. Ano sabi doon? Honor all men and love thy brethren. Tapos, fear God. Tapos, honor the King. Eh, si Jesus po ay yung Diyos. Siya rin po yung hari. Anong gagawin natin? Bigay paggalang sa Panginoon at matakot po sa Diyos. Sa pinapakita po ba natin sa ating buhay, tayo po ba ay nagbibigay na, uy, meron akong paggalang sa hari. Kasi pag tayo may paggalang sa hari, kung ano po ang kanyang kautusan, gusto natin gawin. Pag yung hari po ay nagbibigay ng mga bagay na kailangan, tayo po ay nakikinig at inaalala. Kasi ang hari, pag nagsalita yan, napaka-importante niyan, either magbibigay siya ng pagpapala ng mga utos o kahatulan. At yung kahatulan po na ito, itong mga pagpapala na ito, mga utos, ay una sa lahat para siya po ay maluwalhati. Pangalawa po, sa ikabubuti po natin. Lalo na sa ikabubuti po ng lahat ng nananampalataya sa Kanya. So siya ang propeta, alam niyo yung mangyayari. Kaya nga sinabi niya, di ba? Pinasulat niya sa kanyang libro. Pag hindi ka manampalataya sa Kanya, ikaw ay maglalaho. Kasi sa John 3:16, sa second part, kung sino man ang manampalataya sa Kanya ay hindi maglalaho. Pero pag hindi ka na mananampalataya kay Kristo Jesus, ano mangyayari sa'yo? Maglalaho ka. Pupunta ka doon sa impyerno. At sa John 3:16 na din po ito. Ito po ay propesya niya. So dito po sinasabi na tunay at propeta po si Jesucristo. Pag tinignan sa John chapter 14, ganun din po. Diba? John chapter 14 verse 6, isa sa mga gandang verses. Siya po ay nagpropesiya dito. Anong sinabi niya po dito? Diba? I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Walang makakapunta o makakapag-usap sa Diyos Ama kundi siya lamang. Mamaya, importante po iyan. Okay? Ang sinabi dito rin sa John chapter 14 verse 1 to 4. Let not your heart be troubled. Huwag pong matakot o magkaroon ng katakutan ng inyong puso. Bakit? Ye believe in God. Kayo po ay manampalataya sa Diyos. Believe also in me. Ibig sabihin, pag ikaw ay naniniwala sa Diyos, dapat naniniwala ka rin kay Kristo. Bakit? Kasi siya at ang Diyos Ama ay iisa. In my Father's house are many mansions. Maraming mansion doon sa bahay ng Diyos. If we're not so, I would not have told you. Kasi pag hindi ito totoo, sabi ni Jesus, hindi ko sasabihin na
merong mansion doon o maraming mansion doon sa kaharian o sa bahay ng aking Ama. I go to prepare a place for you. Sino po yung naghahanda ng lugar natin sa kalangitan? Tayo ba? Hindi. Si Jesus yung hari natin. Siya yung nagsisilbi para sa atin. Di ba hindi ba nakakahiya yan? Pinagsilbihan na tayo sa lupa, namatay siya, tinorture siya, inilibing siya para sa kasalanan natin, inilibing at nabuhay na magmuli para lang sa kaligtasan natin at ang tanging natin gagawin na talagang tanggapin siya, mananampalataya tayo na siya ang Panginoon mula sa ating puso. At tayo po ay ligtas na pag ginawa natin yon. Take note, mula sa puso natin, maliligtas tayo. At sunod-sunuran na tayo sa Panginoon. Pero siya po yung naghirap para sa atin. Hanggang ngayon, pinaghihirapan niya tayo doon sa kanyang kaharian sa langit. Sa kanyang trono sa langit. Ginagawan tayo ng mansyon at kung saan siya nagdidesisyon. Sabi, and whither I go, you know. Kung saan ako pupunta, alam nyo na. And the way, you know. Bakit? Kasi po, siya po ay isang propeta. Siya po ay binigyan ng pagpupuri ng mga tao. Tayo po ba ay nagpupuri sa Panginoon sa oras na ito? Tinatawag po ito ngayon ay worship service. Ano tawag dito? Worship service. Para saan ba yung worship service? Siyempre, para sa Panginoon. Napipilitan ba dapat tayo ngayon? Sa totoo lang, hindi. Nag-share ako ng verse kanina umaga. I think mga 6 o'clock ko sinare yun. Tuwang-tuwa si David. Sabi ng mga tao, tara, tayo ay magsamba. Bakit? Kasi alam ni David, hindi siya nag-iisa. Excited na excited yung mga tao ay magsamba. Pag ikaw po, ay talagang sinasabi natin, bigyan natin ng papuri yung Panginoon, tara magsamba tayo para sa Panginoon. Purihin natin yung Panginoon. Kantahan natin yung Panginoon. Kaya po yung mga kanta natin, ba't napaka-solemn na mga yan? Kasi hindi natin pinapasaya yung ating katawan, kundi yung ating Diyos. At yung mga ating kapatiran noon pa lamang, mga ninuno natin mga Kristiyano, pag sila po ay kumanta, hindi po sila yung, woo! Na parang nasa concert. Sila po ay kumakanta ng solemn kasi ito po yung kagustuhan ng Panginoon. Kaya po tayo, pinapahalagan po natin yung bagay na ito kasi wala nakasulat sa Biblia kung paano sila kumakanta. Okay? Pero dahil sa tradisyon po ng mga naunang mga kapatiran natin, yung mga disipulo, yung mga apostoles, sila Pablo, ginagaya po natin hanggang sa panahon ngayon. Sabihin nyo, paano yun? Nagmo-modernize eh. Nagiging modern yung panahon. Pero po, nagmo-modern. Pero alam niyo po yung totoong modern? Ang Diyos. Ang Diyos po ay parehas kahapon, ngayon, at magpasawalang hanggan. Pag inutos niya na ganito, dapat ito yung pinaka-modern. Pag kayo po ay bumabalik sa mga bagay-bagay, tingnan niyo dati, nung dumating yung mga panahon doon sa Amerika na talagang napakatindi po ng pananampalataya ng mga Amerikano. Palaganat na palaganat, lahat po sila nagpipraise sa Panginoon. Kailangan ba nila ng drums? Kailangan ba nila ng disco light doon? Ano yung mga itsura nila? Takip na takip po yung kanilang katawan. Kasi kabastusan pag nakikita po yung kanilang balat. Babae man o lalaki. Ngayon, pag tayo po ay sinasabi natin anak na tayo ng Diyos dahil tayo nananampalataya sa Diyos, tayo po ay kumilos na parang para sa Diyos kasi ito po ay a form of praise sa Panginoon. Tayo magdamit ng buong pagmamahal ng maayos para sa Panginoon because it's a form of praise for the Lord. Hindi ko po sinasabi pag kayo po ay magko-construction, kailangan po naka-Amerikana kayo, naka-kurbata kayo, naka-leather shoes kayo. Hindi. Okay? Siyempre sa tamang oras. Pero paano swimming? Tingnan nyo. Sa swimming, dati magsiswimming yung mga tao, naka-t-shirt. Mga babae, nakapalda hanggang dito. Ngayon na nakasuot. Ang bira, ganunin mo na lang yun. Pakikita na yung mga kung ano-ano dyan, nabawal makita eh. Hawiin mo na lang konti, ganun na rin.
Sa lalaki, ganun din. Di ba? Gustong-gusto pinapakita yung abs. Kaya mga kalalakihan, gustong-gustong magka-abs. Kasi ipapakita, sino ba yung inyong pinapasikat? Yung Diyos ba o sarili ninyo? Pag nagpapakita kayo ng abs, pag pinapakita niyo yung maganda yung katawan, na konting hawi na lang, makikita na yung mga pribado ninyong mga bagay. Sarili niyo yung pinapasikat niyo. Gusto ninyo magpapansin pag ganun. Okay? We praise God from our heart, and from our heart lalabas yan na tama yung ating pananamit, pag-uugali, at pag-ayos sa sarili. Amen? Okay. So point number 2. Pag nakikita po natin dito sa point number 2, and Jesus went into the temple of God and cast out all of them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money changers and seats of them that sold doves. Pansinin nyo ang sabi dito, at si Jesus po pumunta sa templo ng Diyos. Okay? Kung saan po ang kanyang kaharian. Ito yung temporary niyang kaharian. Hey! Dito tayo. Diba? Dito tayo. Huwag tayo maglalambitin dyan. Turuan yung bata. Okay? Sabi ito, kinast out lahat po ng mga nagbebenta. Pansinin nyo, kinast out po lahat ng nagbebenta at nagbibilihan doon sa templo. So, Jesus Christ purged. Yung mga alam nyo ba ibig sabihin ng purging? Nililinis. Kaya di ba, yung purge sa Tagalog po, medyo siguro alam nyo to, purga. Pag nagpapapurga po kayo, yung mga bata, ano yung tinatanggal? Bulate. Okay? Pag natanggal yung bulate sa katawan, maganda. Maganda ba yung mga bulate na ito na nasa katawan natin? Kailangan tanggalin. So, ibig sabihin ng purging ay paglilinis. Anong ginawa ni Jesucristo dito? Tinanggal po ito mga bagay na kung saan yung mga nagbebenta-benta yung mga tao, naging pamilihang bayan po yung templo na ito. Na kung saan po yung templo na ito, nung una pong itinayo, nung panahon po nila David, ay ni Solomon, ay para kanino? Para po sa Diyos. At bahay po ito ng Diyos. Ito yung kung saan po naninirahan yung Diyos sa mga panahon na yon. Anong ginawa niya? Pinagsisira niya. Sabi dito at sinabi niya sa kanila, and said unto them, it is written, my house shall be called the house of prayer. So saan ngayon po, ano ba yung templo ng Diyos po? Ano po ba yung templo ng Diyos ngayon? Sa 1 Corinthians, bibinata pa ako. Sa 1 Corinthians chapter 6, your body is the temple of the Holy Spirit. So ginagalang nyo ba ang inyong katawan? O ginagawa nyo katawa-tawa? Dahil kayo nagpapasikat din at talaga nadamay na rin sa kamunduhan ng mga tao. Diba? Nasaan na ang inyong katawan ngayon? Ngayon, di okay yung palagay ko. Nakikita nyo, ika ako na arthritis o gout siguro to, pero hindi namamaga. Siguro arthritis kasi pag gout namamaga, di ba? Sakit. Kasi kumain ako ng sarap ng naganda eh. Napakain ako ng marami. Kinain namin itlog ng manok kasi dapat kailangan ng incubator. Napasarap ako doon. Kumain pa ako ng pansit canton. Tingin ko pansit canton to eh. Kasi maalat-alat eh. Okay? Tapos kahapon, ang sarap ng merienda ng mga bata. Naparami yung turon ko. Nung umuwi po ako kagabi, ika na ako pagbaba ko ng motor. Patay, arthritis. Yung templo ng Panginoon, nagkasala ako sa Panginoon. Eh tayo kaya, ano yung ginalagay natin sa templo ng Panginoon? Pinapangalagaan ba natin ito? Yung kalusugan ba natin, pinapangalagaan ba natin para sa Panginoon? Okay, nag-exercise para sa Panginoon. Hindi para pagmayabang yung hugis ng katawan natin. Okay na tayo nagdadamit na maganda kasi para sa Panginoon. Ayoko makarinig na, nagdadamit nga na maganda yung mga nag-church sa inyo. Pero naman yung ugali naman. Kasing pangit ng damit niya. Ay kasing pangit naman, makabaliktaran ng damit niya maganda. Diba?
So, pahalagahan natin yung ating katawan. Kaya yung katawan natin, di na natin drawingan ng kung ano-ano pa. Amen? Pag hikaw, babae, hikaw, konti lang. Huwag naman yung mama, hikaw hanggang dito. Hanggang dito. Dito. Yung iba, punong-puno yung buong mukha ng hikaw eh. Nagugulat ako eh. Pati dito, meron. Bilik mata lang walang hikaw kasi pag umaran, magagasgas dito. Pag nakikita nyo, yung dito, binobore pa eh. Sobrang laki dito. Alam niyo po ibig sabihin pag binobore dito? Alipin ka. Eh, ayaw na Diyos yun. Okay? So yung pangalagaan natin yung templo. Gaano pa natin kahalaga yung templo? Okay? Isa po doon. Natuwa po ako pag tinignan niyo yung Romans chapter 12, verse 1. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Sabi ito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, dahil sa awa ng Diyos, that ye present your bodies a living sacrifice. Ang inyong katawan ay buhay na sakripisyo, banal, kaaya-aya para sa Panginoon. Ito ang iyong magandang serbisyo para sa Kanya. At huwag kayong magpaayon o makiayon dito sa kamunduhan. But kayo dapat ay binago o magpabago sa pagbabago ng inyong isip para inyong mapatunayan kung ano yung maganda, kaaya-aya at perpekto sa kagustuhan ng Diyos. Last week yun, tuwang-tuwa po ako sa pastor ni Pastor Aldrin, si Pastor, dyan yata yung nakalimutan ko yung pangalan. Pero ang sinabi niya, for official use only. Yung ating katawan is for official use only. Pag sinabi mong ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay nananampalataya sa Diyos, ang iyong katawan is for the official use only. Di ba pag nakikita nyo dyan sa daan, lalo na pag ito ay ambassador o kotse ng presidente o senador, iiba yung mga plaka, single digits eh. Pag, kahit yung mga kotse ng barangay, pula po yung plaka. Ano nakalagay doon? For official use only. May tamang paggamit lamang ito. Hindi basta-basta magagamit ito pag hindi po para sa gobyerno o para sa presidente. Ngayon po ang ating katawan, for official use din ba iyan? O ginagamit natin sa kalukuhan? Alam niyo, pag nag-dedicate tayo para sa Panginoon, yung bagay na yun ay para sa Panginoon. Kaya mapapansin mo, ba't si Pastor ang selan-selan? Kasi para sa Panginoon yan eh. Dinedika, hindi yan banal, pero dinedika yan para sa Panginoon. Alam niyo ba, sinabi pag dedikado ka sa isang bagay, ito ay para sa tao na yon, para sa bagay na iyon. Ngayon sa oras na kayo po, sinabi ng Panginoon niyo si Kristo, dinedika ninyo yung buong buhay nyo, hininga ninyo yung physical ninyo katawan para kanino? Sa Panginoon. Kaya po yung mga gamit din dito natin sa church, sabi ko, for official use only. Oo, pwedeng hiramin yan. Pero wag gagamitin sa kalokohan, sa bisyo. Wag nawa. Kasi nakadedika ito para sa Panginoon. Una sa lahat, tayo ang may responsibilidad niyan, mapapagalitan tayo. At yung hindi natin pinagsabihan, pwede rin silang parusahan. Pag kayo po ay close na nagmo-monitor doon sa ating Bible reading, anong nangyari? Kung sino po kasi talagang nakadedika na maghawak po doon. Diba? Sa tabernakulo ng Panginoon, sila lang po ang pwede. Nung hinawakan po ito ng ibang Levitiko, o hindi Levitiko, ang nangyari, namatay sila. Namatay sila. Kasi hindi sila dapat yung naghahawak doon. Hindi kasi dapat yun ang gamit ng tabernakulo ng Panginoon. Amen? Hindi ko sinasabing banal yan o sagrado yan, kundi nakadedikado lamang sa Panginoon. Especially yung ating katawan. Amen? Kaya mapapansin nyo rin kahit yung baby. Napakaselan ko rin po mag-dedicate ng baby. I-dedicate mo ba talaga yan sa Panginoon o formalidad lang yan? Papakita lang yan. Kasi pag dinedicate mo yung anak mo sa Panginoon, papalakihin mo na Kristiyano yung tao na yan. Yung bata na yan. I-train mo talaga para sa Panginoon. Ganon din po ang templo ng ating Panginoon. For official use only. I-praise Him in the place of the Lord. Paggalangin natin yung place
of the Lord. Kaya nga, pinurge niya po yun. Praise, then He purged. Gusto niyo ba mangyari yun? Ipipurge? Sabi nga sa John chapter 2 verse 15, ganun din eh. Sa John chapter 2 verse 15, hindi lang basta-basta sinira. Kumuha po siya, He made a scourge of small cords. Gumawa po siya ng latigo, gawa sa mga maliliit o maninipis na tali. Ang ginawa niya, at pinaghahampas-hampas niya ito sa mga lamesa. At pinaghahampas-hampas niya ito sa mga nagbebenta. At nabimili. Kasi imbis po na nag-o-offer sila doon at nagdarasal, ginawa nila ng pamilihan. Alam niyo kung sino mismo nagbebenta doon? Mga pare. Mga Levitico. At hindi nila binibenta yun sa murang halaga. Sa mahal na halaga. Diba? Galing ako dati sa isang simbahan na gano'n, o magpapadasal ka, bayad ka muna. Pati patay, pinapadasal, patay na yun, sinabi sa Biblia. It is appointed unto man once to die, and after this is judgment. Wala nang purgatory, hindi, parang sila po ay kumita, pagdasal mo, baka pumunta pa na langit, hindi na. Siya po ay nahatulan na. Pag ikaw ay namatay, hindi ka na nanampalataya kay Kristo bago ka namatay, sa iyong mortal na katawan, impyerno ka. Pero pag ikaw ay nanampalataya at buong puso mo tinanggap si Kristo bilang iyong Panginoon, sigurado kung saan ka pupunta. Sa kaharian niya. Kung nasaan yung Diyos. Kung saan yung kasiyahan ng Diyos, nandoon ka. Pero pinagkakitaan pa nila yun. Kasi hindi ng kandila. Dati, 50 centimos lang, 25 centimos lang eh. Lagay dito, bago sindi ng kandila. Pinagkakitaan mo. Diba? Pagdadasal yung may sakit, 100. Hindi po ba? Para may announce doon sa pulpit. Nakakalungkot. Makinig sa salita ng Diyos, may bayad. Sa atin po nag-tithes and offering tayo kasi gusto natin mag-worship sa Panginoon. Ito po ay dapat galing sa puso. Pero sila sa lahat ng kilos, pagdasal, pati ba naman dasal? Pakikinig ng salita, libre po ito. Amen? So dapat pinipurge na yan. Okay? So dito sa third point, my house, paano sabi dito? At it is written, sabi ganun, sa verse 13, it is written, my house shall be called the house of prayer. But ye have made it a den of thieves. So ibig sabihin, yung kanyang bahay ay bahay ng panalangin. Tayo po ba ay nananalangin lagi? Tayo po ba ay nananalangin lagi? Diba? Yung paborito niyo mga verses, bakit? Kasi pag memory verse, pag may contest tayo ng memory verse, youth fellowship, saan kayo pupunta? Tinuruan ko yun. 2 Thessalonians chapter 5. Diba? Pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of the Lord. Amen? Diba? Magpapasalamat tayo sa Panginoon. Lagi tayo makikipag-usap sa Panginoon. Kahit naglalakad ka, nagtatrabaho dyan, nakikipag-usap ka sa Panginoon. Gawin natin yon. Na constant gusto natin may pag-usap. Tingnan mo, anong kagustuhan ng Panginoon sa kanyang lugar, sa kanyang kaharian? Mahilig yung Panginoon may pag-fellowship sa atin. Kaso nga lang tayo, ayaw. Busy ako dito, Lord. Pwede ka naman maging busy, mag-concentrate, pero ialay mo sa Panginoon. Parang prayer na rin yung, Lord, gagawin ko yung best na ito sa aking pag-aaral. Lord, habang ako ay gumagawa, pumupukpuk po dito, gagawin ko po para sa inyo. Lord, habang po ako dito nagtatanggal po ng mga damo-damo, gagawin ko po sa inyo. Lord, habang nag-aaral po ako, gagawin ko po ito sa inyo. Kayo yung best ang gagawin ko po para sa inyo. Lord, habang makikinig ako para sa inyo. Magpipreach ako, Lord, para sa inyo, hindi para sa sarili ko. Kasi Lord, mahal na mahal kita at gustong-gusto mo na ikipag-fellowship ako sa iyo all the time. Ganun po dapat yung ugali natin. At sinabi nga po dito, dahil nga ito sa Isaiah chapter 56 verse 7, even them will I bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. They burn offerings and their sacrifices shall be accepted upon my altar.
Mine house shall be called a house of prayer for all people. So dito sa templo ng ating Panginoon, hindi ito yung inyong katawan mismo. Madasalin po ba kayo? So huwag niyong nilalagay yung mga garbage sa inyong isip na puro na lang mga pinapanood nyo kapastusan na pala. Kasi minsan hindi, ayan na kayo nangyayari. Uso na yung halikan sa TV. Uso na yung mga sexy lalaki babae sa TV. Diba? Sa TV na lang yan. Dati hindi mo papansin yan. Uso na yung mga murahan. Dapat yung mga masasamang bagay dyan, pinipurge mo yan Pinupurga mo yan, nilalabas mo yan. Ayoko na ito, ayaw ng Diyos to. Gusto ng Diyos, may pag-usap ako sa Kanya. Gagawin ko ang lahat para sa Kanya. Amen? Sana yun yung ugali natin. Okay. At sasabi nga dito, dahil tayo po ay merong pare. Hindi na natin kailangan magdasal doon. Pag naloko kayo dati, ako rin naloko rin. Dami ko nagastos doon. Okay. Sabi dito, Hebrews chapter 4 verse 14, buhay po yung pinakapari natin. Okay? Hindi po yung pari natin, hindi po. Okay? Buhay. Hebrews chapter 4 verse 14, seeing then that we have a great high priest. Meron tayong dakilang mataas na pari that is passed into the heavens. Siya po ay lagpas sa mga langit. Ibig sabihin, siya po ay nasa kalangitan. Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. Ang ating pinakapari po ay nagdadasal para sa atin yung talagang kung kanino tayo magdarasal, kanino? Sa Diyos. Kay Panginoong Jesucristo. Alam niyo sa 15, sir, for we have not an high priest. Wala tayong mataas na pari which cannot be touched with the feeling of infirmities. Wala tayong pari na may kasalanan. Walang kasalanan po si Jesus. Yung kasalanan na meron niya, yung kasalanan natin na ikinamatay niya para sa atin. Kasi sinabi rin po dito sa Hebrews chapter 4 verse 15, kaya sinabi, but was in all points tempted. Sa lahat po ng anggulo, sa lahat po ng lugar, siya po ay tinukso. Like as we are, katulad natin. Pero dito, yet, kahit kailan, hindi siya nagkasala. Kaya yung high priest natin, hindi na tayo kailangan dumaan sa poop. Kaya yung pangit pakinggan poop. Diba, pupo. Okay? Diretso tayo kay Jesucristo. Bakit tayo nagdarasal in the name of the Father, Son, Holy Spirit? In the name of Jesus. Amen. Pag tinignan niya, John 14:16. Nandiyan yan. Okay? Let's see. John chapter 14. Sa John chapter 14 yun, kung di ako nagkakamali, 16. Ang sabi po dyan, John 14. And I will pray unto the Father, and He shall give you another comforter, etc., etc. Sabi pala dito. 13 pala. And whatsoever you shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. So sinabi dito sa Hebrews chapter 14 verse 15 at dito sa John chapter 14 verse 13, dapat tayo hihingi sa pangalan ni Jesus. We pray all this in Jesus' name. Kasi hinihingi natin sa pangalan ni Jesus. Hindi po kung saan-saan tayo nagdarasal. Okay? Pag hiniling natin sa pangalan ni Jesus, sigurado yun, pag ito po ay kagustuhan at naaayon po sa salita ng Diyos, pagbibigyan tayo. Pastor, bakit ang tagal? Hindi naman sa kadamutan ko. Pray ka na ng pray, may tamang oras yan. Kaya di ba? Pray until something happens. Pag tama po ang inyong prayer, may mangyayari dyan. Ang kulang lang po, nalilimitahan lang kayo kasi sa kulangan ng inyong pananampalataya. Okay, so dito po. So una, na-purge. Ano yung pangalawa? Unang-una, na-purge. Tama ba? Secondly, sa bahay ng ating Panginoon, ang hari, pinurge niya. Kasi dapat wala yung mga dumi doon. Pangalawa, ano ba yung pangalawa? Una pala, he was given praise. Pangalawa ay purging. Pangatlo, may prayer. Gusto ng Panginoon, sa bahay niya, sa kaharian niya, tayo ay nagdarasal lagi. Okay? At sa pangapat po, second to the last po,
performed miracles. Okay, saglit lang to. Ito lang po ang ginawa niya. Sa kanyang bahay, dahil siya po ang hari, dahil kailangan niyang tulungan yung mga tao kasi yung hari natin, matulungin. Hindi yung siya yung hari na abusado na para lamang sa politiko na pakitang tao lamang. Okay? Sa dito, anong ginawa niya? Di ba? Sa 14, and the blind and the lame came unto him. Ano nangyari? Yung mga bulag po at yung mga lampa o may sakit, lumapit sa Panginoon. And He healed them. Pinagaling niya. Kasi ganun po ang ating hari, yung ating Panginoon. Siya po ay tumutulong sa taong gustong humingi ng tulong sa kanya ng buong puso. At sila po ay may sakit na pisikal at spiritual din. Eh tayo kaya, aminado tayo na makasalanan tayo at humingi tayo lagi sa Panginoon ng tulong. Because He wants na tayo po ay magkaroon ng milagro sa ating buhay. He performs miracles. Kasi siya po ay a servant master. He is a servant Lord. Kulang lang sa atin pananampalataya natin. Nasaan ang iyong pananampalataya? Hindi ka nga naniniwala. Siguro si Kristo pa ang iyong Panginoon. Siguro man nakikita yun. Ginagamit lang yun ni Pastor para magkaroon ng tithes and offerings. Diba? Pakiibang tao, ganyan yung iniisip. Eh, napaka-strict ko dyan. Ayoko sa Panginoon. Ayaw ng milagro sa iyong buhay. Kasi kulang iyong pananampalataya. Yung pinakamagandang milagro sa ating buhay pag ikaw ligtas, ay binago ka ng Panginoon. Parehas pa rin ba yung takbo ng buhay mo? Na gusto mo yung ganito, ganyan. Sabihin ko sa inyo, nag-iba yung takbo ng buhay ko. Nung ako'y naligtas. Hindi ko kaya magpakabait. Hindi pa ako ligtas, gusto ko magpakabay. Talaga kinakanta ko yung kanta ng Katukayo. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Diba? Wala. Puro ganun na lang ako. Kaya sabi si Diyos, ang awa sa taong gawa, hindi. Yung Diyos din pala yung nagbabago sa atin. Diba? 2 Corinthians chapter 5, verse 17, diba? If any man be in Christ, he is a new creature. All things has passed away. Behold, all things has become new. Nakakatuwa nga po yung napag-aralan natin tungkol dyan eh. So, He performs miracles in your lives. Yung miracle natin ngayon, it comes na hindi yung biglaan na. Okay? It comes through providence. Yung pakonti-konti lahat ng bagay na nagkakataon na sabay sunod-sunod. Dahil dito, ganyan. Kasi dati, out of the ordinary, patay, bigla na buhay. Pero ngayon, medyo unordinary pa rin. Pero nakikita nyo, nagkataon yung mga bagay ganito, ganyan. Kaya nasasabi natin minsan, swerte. Totoo lang, walang swerte. Ginawa yun ng Diyos para sa atin. Amen? So yun. If you want miracles in your lives, magkaroon ng provenance sa mga prayers natin, pananampalataya natin. Dapat we give praises to God. We purge things in our lives na hindi maganda para sa Panginoon. We always pray to Him. Okay? Because His house is a house of prayer. Palitan ko dapat isang prayer dito. Not prayer, communication in the Lord, in the King pala. So last point. Amen. Buti na walang amen na nagsabi pag last point. Kasi sa ibang church pag last point. Amen. Tapos na magsalita yung taong yan. Okay. Huwag ganon. Okay, huwag nyo gagawin yan. Huwag nyo gagawin yan sa ibang church ha. Sa verse 15, and when the chief priests and scribes saw the wonderful things that He did, and the children crying in the temple and saying, Hosanna! Ulit, ito in context, Hosanna to the Son of David. They were sore displeased. Sino yung displeased? Itong mga pari. Itong mga pariseo. And said to him, hearest thou what these say? Sabi, Jesus, narinig mo ba ako na yung sinasabi ng mga tao na ito? Kasi ayaw nila sinasabi ng tao na Hosanna, papuri sa anak ni David. Ayaw nila yun dahil sinasabi, ikaw yung Panginoon, ikaw yung tagapagligtas, ikaw yung Kristo. And Jesus said unto them, Yea, have you never read? Hindi ba ninyo nabasa? Out of the mouth of the babes and sucklings, thou hast perfected praise. Alam niyo ba ibig sabihin ng babes? Di ba pag minsan may taong masyadong pa-importante, grabe ko naman yung paano? Di ba niloloko natin yung ibang tao? Masyado namang matampuin niya, konting bagay. Oy, di mo naman ako sinamay. Ayaw mo naman kasi sumamay. Babe, tama na babe. Di ba inaasar natin ngayon?
Di ba, naglalaro kayo ng ML, alam ko yan eh. Babe, tama na babe. Di ba, inaasal nyo kay lalaki kasi iyakin eh. Babe, tama na babe. Huwag ka na umiyak babe. Cancer ka babe. Di ba? Nakikita ko rin yan. Okay? Eh, kasi iyakin eh. Hindi ito yung babe na babe. Yung ano. Hindi yung baby. Hindi babe talaga yung pang-asar eh. Hindi, ito pero ito yung babe. Galing sa mga baby at sucklings, ibig sabihin, sila pa ay kailangan ng gatas ng mananay. That was perfect. Yung babes and sucklings, ito yung mga katulad. Ko kasi natin tulad, sabi ito, perfected praise. Okay? Perfected praise. Yung babes and sucklings po dito, pag tinignan nyo dito sa verses na ito po yung mga taong puro yung pag-iisip para sa Panginoon. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, kasi isipin nyo nung bata pa kayo yung maliliit. Pag idol na idol nyo yung kanyang magulang, o kaya kuya, o kung sino may tao na yun, pag sinabi ng tao na yan, ito yan eh. Wow! Gusto ko paglaki ganun din ako. Di ba? Si Jacob nung ito, dahil kasama niya lagi si Eton, Pastor! Paglaki ko magiging bombero ako. Sana hindi din naririnig, kasi hindi pa naman uso bumalik yung kanta, bomba ako po, bombo siya. Hindi naman yun eh. Bombahan kami. Hindi yun! Kasi uso-uso yung kantang yan. Ulit, bumalik na naman. Bata pa ako yun. Pero nakikita niya yung kuya na gano'n. Pastor, gusto ko maging welder din kasi nakikita niya si Joshua lagi nag-welding. Gano'n yung ugali ng mga bata. Kung ano yung nakikita nila, tuwang-tuwa sila. Gusto nilang gayahin. Ganito yung nakikita ng Panginoon doon sa mga tao nagpagaling sa Kanya. Mabilis makinig, mabilis sumunod. Ang inyong puso ba at isip nyo para ikaw ay baby sa Panginoon talaga. Wow, Panginoon, oo nga po, ano? Amen, Lord! Alam nyo ba ibig sabihin ng amen? Ay, oo nga po, Lord, totoo po, yan, Lord! Amen! Yun po ang ibig sabihin ng amen. Agree na agree ka sa Panginoon. Okay? Kaya huwag kayong mag-amen pag ang bagay hindi ka kaaya-aya sa Panginoon. Amen po. Huwag ganun ha. Mamaya kasi tuwan-tuwa kayo, amen na amen. Yung ibang tao, hindi nyo naman alam ano ibig sabihin ng amen. Pero mas minsan, sa ibang preacher, lalo mahaba yung preaching pag hindi kayo naging amen. Pero minsan, mas humahaba naman kasi tuwan-tuwa sila, naging amen kayo. Pero ibig sabihin ng amen, oo po, Lord. Agree po ako dyan. Hindi dahil sa nagsasalita, kundi sa sinasabi ng Panginoon. Yun yung mga Greek babes. Amen sila na amen. Oo nga po, Lord, no? O gagawin ko yan, Lord. Pag sinabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong magulang. Bigyan mo ng paggalang. Amen, Lord. Gagawin ko yan. Sabi ng Panginoon, pahalagaan mo yung Panginoon, siya yung mamahalin mo. Pinaka-importante sa lahat. Oo, Lord. Mamahalin kita. Lahat ng bagay ay para sa iyo. Ang Panginoon ang may gawa ng lahat. Amen, Lord. Totoo yan. Hindi ka sip-sip, pero tuwang-tuwa ka lang talaga sa Panginoon. Kasi yun ang katotohanan. Okay? Perfect praise. At sinabi kasi dito, bakit perfect praise? Kasi sinabi sa Psalms chapter 8 verse 2, ito sinabi, it is written, di ba? Sabi dito, it is written, have you not heard? Sabi dito, hearest thou what they say? And you say, have you never read? Hindi nyo ba kahit kailan nabasa ito? Out of the mouth of the babes thou hast perfected praise. Kaya sinabi, hindi nyo ba nabasa? Sa Psalms chapter 8 verse 2, ito pa yung sinasabi ng Panginoon. Out of the mouth of the babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies. Dahil sa inyong bibig na talagang puro na para sa Panginoon, ay kayo nagkaroon ng lakas para sa mga kalaban ninyo. And thou mightest steal the enemy and the avenger. Sabi dito, matatalo ninyo yung kalaban ninyo at ang avenger? Mapaghiganti. Yung mapaghiganti na ito yung demonyo. Pero ano mo sinabi dito, bakit perfecto yung praise? Pagbibigay puri. Pinerfecto nyo yung pagpupuri kasi dito, may mga taong perfecto na sila ay parang bata. Hello? Para silang bata at baby na naniniwala sa Panginoon at nagpupuri ng parang bata para sa Panginoon dahil tuwang-tuwala sila sa Panginoon at meron dong kalaban na itinalo na.
Avenger, demonyo. Tinawag yan sa mga pariseo na ito, mga par na ito. Kayo yung kalaban. Kayo yung demonyo. Kayo yung galit. Kayo ba ganon? Ganon ba kayo sa Panginoon? Ayaw niyo yung Panginoon? Yung salita niyo, sinasabi niyo, sama naman ito. Ang taas ng pride naman ninyo. Pag ganon. Kaya sana pag hindi ka paligtas, hindi ka pa makapag-praise sa Panginoon ng tama. Hindi mo ma-purge itong mga bagay sa iyong katawan kasi wala pa yung banal na Espiritu sa iyo. Hindi ka makapag-pray sa Panginoon kahit wala pa yung banal na Espiritu sa iyo. Di po ba? Itong mga bagay na ito ay kulang ka dahil hindi ka pa sigurado. Hindi makapag-perform ng miracle sa iyo yung Panginoon. Kasi hindi ka paligtas. Hindi ka pa makapag-perfect. Hindi perfecto yung praise mo sa Panginoon. Dahil sa mga bagay na ito, hindi ka paligtas. Alam mo kung bakit? Kasi pride yan. Ayaw mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon para maligtas ka mula sa iyong mga kasalanan. Kasi mahal mo yung kasalanan mo. Alam mo yung sinabi sa Proverbs, pride cometh before destruction. Sa sobrang taas ng pride mo, susunod dyan, kawasakan mo. Ano yung sineselebrate ngayong June? Pride Month. LGBTQA++ pride. At yung pride na yan, kamatayan. Pero hindi ibig sabihin kinakawawa natin yung mga LGBTQ. Kailangan nilang marinig yung salita ng Diyos kasi ayaw ng Diyos yan. Pag sila po ay nagsisi, kakalimutan na nila yung pagiging LGBTQ. Kasi ang gusto ng Diyos, pag ikaw ay lalaki, lalaki ka. Pag babae, babae ka. Hindi lang LGBTQ. Ibang tao dito ayaw maligtas kasi tingin nila mas matalino pa sila sa Biblia. Tingin nila, hindi totoo yung salita ng Diyos. Gawa lang ng tao yan. Sa dami-dami ng libro na ito, hindi ito nagsasalungat sa isa't isa. Sa daan-daan at libong taon na isinulit ito ng iba't ibang tao sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos. Iisa yung mensahe ng Biblia. Binabasa natin lumang tipan, hindi nagkaiba sa bagong tipan. Iba, ayaw bitawan yung kanilang kasalanan kasi tuwang-tuwa sila sa kasalanan nila. Pride. Pride. Yung pride po, yung rainbow, ginawa yan sa araw ni Noah. 7 colors and red, orange, yellow, green, blue, green, indigo, and violet. RGB. Yung Pride Month na rainbow is 6. The number of the beast, 666. Okay? Ang rainbow, huwag natin sirahin. Ibig sabihin ng rainbow na yun, hindi nalulunurin ng Diyos itong mundo ng tubig. Yun ang pangako niya. Kaya nga there's always a rainbow after the rain. Pag-asa yan. Hindi yan dapat sa pride ninyo. At yung pride ninyo, kung hindi man kayo LGBTQ, mas wala kayo pinagkaiba. Makasalanan din kayo. Okay? Hindi tayo nagdi-discriminate dito. Pag makasalanan ka, pupunta ka impyerno. Kahit ikaw lang yung simpleng white liar, pupunta ka pa rin ng impyerno pag hindi ka pa nagsisisi at hindi nananampalataya sa Panginoon. Sabihin ko sa iyo, gusto mo bang pumunta ng langit o ng impyerno? Pag hindi mo patanggapin si Kristo bilang iyong Panginoon. Kasi si Kristo tuwang-tuwa na yan sa isang kaluluwa lamang na pupunta ng langit. Preaching po, na binigay niyo po sa amin, na why Lord, bigyan niyo po kami ng lakas lagi at talagang kami mag-praise sa inyo ng tama. I-purge po namin yung pag nakita namin mali sa aming katawan. Maging prayerful po kami, Panginoon, sa inyo. And Lord, perfect niyo po ang aming prayers, ang aming worship lagi. At naway Lord, ikaw po lagi ang mamalaki sa lahat ng bagay. At perform miracles, Lord, sa mga tao. And Lord, thank you ulit sa oras na ito. Naway Lord, sa mga taong hindi pa po ligtas, makakilala po sila sa inyo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. We pray all this, Lord, in Jesus' name.